Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan mo. Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangungutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay. Kasama ng ibang tao, hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala na ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugo ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao. Subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sa iyo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jeremiah was an unwilling prophet since the beginning. Noong unang tinawag siya ng Diyos, ayaw na ni Jeremias na sumunod. Nagdahilan siya na hindi siya marunong magsalita, na siya'y bata pa. Pero matatanggihan ba natin ang Diyos? Kaya napilitan si Jeremias na maging propeta. Pero hindi ito naging madali sa kanya. Kinokontra siya ng mga tao dahil sa salita ng Diyos na kanyang binibitiwan para sa kanila. Kaya nagrereklamo siya. Bakit pa raw siya isinilang? Marami ang galit sa kanya kahit na hindi naman siya nangungutang o nagpapautang. Madalas nagagalit ang mga tao sa atin kasi nagpautang tayo at ayaw ng mga tao na magbayad. O nangutang tayo at hindi naman tayo nakakabayad. Pero hindi naman ito ang kaso ni Jeremias. Nagsasalita ang Diyos sa kanya at ikinasisiyan niya ang salita ng Diyos. Hindi siya nagsayang ng panahon na ipabatid ang salita ng Diyos sa mga tao. Dahil dito, inaayawan siya ng mga tao. Parang walang lunas ang kanyang sitwasyon. Tulad ng sugat na hindi gumagaling. Ang kanyang katapatan sa Diyos ay ang dahilan ng pagtanggi sa kanya ng mga tao. Ang tugon ng Diyos kay Jeremias ay, manumbalik ka na. Huwag ka nang mag-alinlangan sa iyong misyon.
Huwag magpabaya at huwag kang magduda. Sa harap ng mga tao, gagawin siyang matibay na pader na tanso. Hindi nila siya matatalo. Siya iingatan at aalagaan ng Diyos. Ililigtas siya sa kamay ng mga masasama at mararahas. Ang kalagayan na naranasan ni Jeremias ay ang kalagayan ng naranasan din ni Jesus. Ang kanyang katapatan sa salita ng Diyos ang naging dahilan ng pagkokontra sa kanya ng mga tao at pagpapapatay sa kanya. Ito rin ang karanasan ng mga tao na nanindigan sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na huwag tayong papatay, lalo na sa mga walang kalaban-laban. Kapag naninindigan tayo na masama ang abortion, pagpapatay ng mga bata, tayo daw ay walang awa sa mga babae at hindi hinagalang ang mga babae. Salita ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa ating paninindigan na masamang divorce, old-fashioned daw tayo at wala na sa panahon. Salita ng Diyos na ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Sa ating pagkokontra sa pagpapatay ng matatanda at mga may sakit, wala daw tayong awa. Minamasama ng maraming tao ang mga Katoliko kasi hindi tayo sumasang-ayon sa mga nauusong karanasan ng mundo ngayon. Nauusong pamamalakad ng mundo tulad ng abortion, same-sex marriage, divorce, euthanasia, consumerism, and profit at any cost. Huwag na huwag tayong magsawa sa ating panindigan. Ang pangako ng Diyos kay Jeremias ay sa atin din. Hindi niya tayo pababayaan at iingatan niya rin tayo. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Sa masasamang tao ako'y iligtas. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.